Hello everyone, ito si Attorney Chato Olivas. Welcome to another episode of Easy Law Online. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tinatawag na interpleader. Ito ay isang special civil action sa ilalim ng Rule 62 ng Rules of Court of the Philippines. Itong interpleader action na to ay fina-file kapag may mga conflicting claims ang at least two persons and kailangan malaman natin sino sa kanila ang tama. Halimbawa, may isang taong umuupa ng house and lot. Ang talagang kakontrata niya ay si person A. So, nagbabayad siya ng upa kay person A. Kaya lang isang araw may dumating si person B at ang sabi ni person B sa kanya, huwag ka na kay A magbayad. Sa akin ka na lang magbayad kasi binili ko na yung lupang yan. Kaya lang nung verify niya kay A, sabi naman ni A, hindi ko naman binibenta tong lupang ito kay B. So hindi niya ngayon alam kanino ba siya magbabayad. Ito ang isang sitwasyon kung kailangan mag-file ng interpleader special civil action. So ito nga ay governed ng Rule 62 ng Rules of Court at basahin muna natin ang Section 1. When interpleader proper. Whenever conflicting claims upon the same subject matter are or may be made against a person who claims no interest whatever in the subject matter or an interest which in whole or in part is not disputed by the claimants. He may bring an action against the conflicting claimants to compel them to interplead and litigate their several claims among themselves. May mga tatlong requisites or requirements ang isang interpleader action. Number 1, there must be two or more claimants with adverse or conflicting interests to a property in the custody or possession of the plaintiff. So yung plaintiff, siya yung magfa-file ng action. At ang fa-filean niya ng action ay yung dalawang tao na merong conflicting claims or adverse interest. Ang pangalawang requisite ay the adverse or conflicting interest involves the same subject matter. Katulad nga ng ating halimbawa kanina, ang subject matter ay yung pagbabayad ng upa. Number 3, the plaintiff has no claim upon the subject matter of the adverse or conflicting interest, or if he has an interest at all, such interest is not disputed by the claimants. So, balik tayo dun sa halimbawa natin kanina. Yung plaintiff, wala siyang claim tungkol dun sa upa kasi gusto nga niyang ibayad yung upa na yon either kay A or kay B. Ano ang purpose ng interpleader? It is to protect a person against double vexation in respect to one liability. So, para hindi na siya mabother ng dalawang conflicting claimants, para maprotektahan siya, gusto niyang masettle na yung claim na yon, kaya siya magfa-file ng interpleader action. Anong court ang may jurisdiction tungkol dito sa interpleader action? Ang may subject matter jurisdiction ay ang regional trial court kasi ang interpleader is incapable of pecuniary estimation at alam naman natin, if the subject matter is incapable of pecuniary estimation, regional trial court ang may subject matter jurisdiction. Paano ito inuumpisahan? Yung plaintiff, magfa-file siya ng complaint laban dun sa dalawang conflicting claimants. Tapos mag-i-issue ng order ang court requiring the conflicting claimants to interplead with one another. Summons will be issued and served upon the conflicting claimants kasama ng kopya ng complaint at saka nung order. Tapos dapat yung conflicting claimants mag-file sila ng answer. Generally, under the 2019 Rules on Civil Procedure as amended, the time to file an answer is within 30 days from service of summons. Kaya lang, under the Rules on Interpleader, may specific time within which the answer may be filed and that is within 15 days from service of summons. So, iba ang rule dito, tatandaan ninyo, huwag kayong ma-confuse. Although ang ordinary civil action, 30 days ang period within which to file an answer. Pagdating sa interpleader, the time within which to file an answer is 15 days.
Yan ang nakalagay sa Section 5 ng Rule 62. Pwede ring mag-file ng motion to dismiss ang defendant. Ngayon, isa sa mga grounds for a motion to dismiss under Rule 62 is the impropriety of the interpleader action. Plus, meron pa yung usual grounds for a motion to dismiss in an ordinary civil action. Ito yung 4. Number 1, lack of subject matter jurisdiction. Number 2, litis pendentia, meaning there is another action pending between the same parties and for the same cause. Yung pangatlong ground is res judicata. And the fourth ground is prescription or statute of limitations. So in other words, sa interpleader action, there are 5 grounds for a motion to dismiss. Meron pang isang importanteng rule na kailangan tandaan. Kapag nag-file ng motion to dismiss, syempre fina-file yon within the period for filing an answer. The period will be tolled, and after the motion to dismiss is resolved, mag-file na ng, and assuming that the motion to dismiss is denied, kailangan nang mag-file ng answer ang defendant. Kaya lang, in interpleader actions, the filing of an answer must not be less than 5 days. And that is reckoned from notice of the denial of the motion to dismiss. Kung sakali naman na yung conflicting claimant ay hindi mag-file ng answer, the court can declare him in default upon motion. Pagkatapos mag-file ng kani-kanilang responsive pleading ang conflicting claimants, a pretrial will be held and then a judgment will be rendered by the court based on what happens during pretrial and based on the allegations contained in the pleadings filed by the parties. Pagkatapos noon ay magre-render na ng judgment ang court declaring who is entitled to what. Okay, so that ends our discussion on interpleader. For now, I would like to share my favorite Bible verse with you. That's Micah chapter 6 verse 8. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. See you at the next video.